Iba-iban man ang bayan na mayroon tayo, pero iisa lang ang ating inang bayan. Ano nga ba ang tunay na mukha at konsepto ng ating kalayaan? Alamin natin mula sa panayam nito kay Professor Xiao Chua. Yung mga nanatili sa diwa ng bayan, mas malalim sa kulturang Pilipino yung nais nila. So yung nais nila, hindi lang politikal na kalayaan, kundi maginhawang buhay. Nagtuturingan ng bawat isa ng magkapatid sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Dahil marami mang bayan ang Pilipinas, eventually iisipin ni Andres Bonifacio, iisa lang yung inang bayan. Kasi nung bago sina Rizal at Bonifacio, kolonya tayo. We are a united territory under the Spaniards. Pero isip natin, hindi buo. We don't identify with each other. We identify with our regions. Tagalog ako, Kapampangan ako, Bisaya ako, Cebuano, Bicolano, pero hindi Pilipino. Kaya sinasabi natin na noong nag-aral tong mga ilustrado, they tried to study our history, they tried to study yung culture ng mga ninuno natin para ma-build nila yung identity ng Pilipino. So nilabas nila yon sa kanilang mga sulatin. Eventually, babasahin yan ni Andres Bonifacio. Kasama rin ng mga iba pang mga kwento ng French Revolution, ng mga presidente ng Amerika. So aware si Bonifacio dun sa Western concept. Pero sabi niya, hindi ko may kukumbinsi ang bayan kung hindi nila ako naiintindihan. So yung konsepto ng freedoms, kailangan ipaintindi sa konseptong naiintindihan ng tao. At doon nga papasok yung pagkakaroon ng ginhawa at sa psikolohiyang Pilipino, yung ginhawa ay napoproduce pag mabuti ang kalooban ng mga tao. Lumalaya ang tao, sabi ni Emilio Jacinto, kung kinalilimutan ng bawat isang pansariling pakinabang at walang iniisip kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Pagka tayo ay nagtuturingan ng mabuti sa isa't isa, pag tayo sumusunod sa batas trapiko, halimbawa, nananatiling malaya yung ibang tao. Pagka nagkaroon ng ganyang dynamics ang mamamayan, sa tingin ni na Bonifacio, giginhawa ang Pilipinas. At doon mo mararanasan yung tunay na kalayaan.